Yup, good day mga agila. At yung topic natin ngayon is about the universal consciousness and Christ consciousness. At yan yung pag-uusapan natin ngayon kung ano yung ibig sabihin at ano yung mga bagay na pwede nating maintindihan. At bago tayo magsimula mga agila is magpasalamat muna tayo sa opportunities na ma-spread natin ah, yung universal wisdom na maunawaan natin. At yung una mga agila, yung pinaka-importante is yung meditation. Yan yung bagay mga agila na we are out of reality, out of ourselves, na kung sa ano pa, we are not still. Yun. So, kung maririnig natin mga agila sa mga religious beliefs or groups or organizations about devils, mga diablo, ginawa yan nila mga agila para takutin ka at kung sa ano pa, yung mawala yung focus mo kung ano yung instructions na binigay sa atin. At like for example mga agila na tawag nito na about meditation. Yung mga religions mga agila is against sa meditation kasi iniisip nila na once na you meditate, ang nangyayari, you open up sa demonyo. Kung marirealize natin mga agila at makikita natin na sabi ni Jesus sa John, sa Corinthians, sa Luke, Christ is in you. You are the temple. The Father, God, dwells in you. At yan yung mga agila na mismo pa yung organizations na tinawag nila yung mga pangalan nila na Christianity. But ang nangyayari, sila yung kung sa ano pa against sa teachings o sa instructions. At yan yung mga agila na ang nangyayari like for example mga agila, sabi ni Jesus na the kingdom of God is within you. He's in you, the Father is in you, you are the temple of the Most High. At ang nangyari mga agila, yung religion, tinawag pa nila yung mga sarili nila sa pangalan ni Jesus. At yung ang nangyayari na pag kung sa ano pa, kung i-focus natin yung kung magtanong tayo o expand tayo sa beyond sa teachings, ang ginagawa nila, it's a work of the devil. At yan yung tinatawag mga agila na blasphemy. Ibig sabihin, na sila pa mismo mga agila na tinawag pa nila yung pangalan nila na Christians, but they are doing the blasphemy. They are disgracing kung sa ano pa yung mga sarili natin kasi we are not following the instructions na yung power, yung divine wisdom, yung universal law is tawagan nito
is maunawaan natin ang nangyayari is natatakot tayo kasi tinatawag nila na work of the devil. At yun yung mga agila na nakalimutan natin na lahat tayo is mayroon tayong soul contract dito sa mundo na to experience the beauty of the world, na to understand the universal and spiritual wisdom. Yung spiritual wisdom, mga agila, is the art of breath. The art of breathing. Ibig sabihin, we live with with our passion na to understand that we are here to experience the beauty of the world, the beauty of the experience. But ang nangyayari, ayaw nila kasi kung hindi ka daw mag-suffer, ibig sabihin, it's a work of the devil. Ang nangyayari, mga agila, gusto ng religious organizations na mag-suffer ka kasi yan yung paniniwala nila na you are in the right path. Who gives them the authority, mga agila, na tawag nito, na alisin yung karapatan natin na to live free at to experience what is the instructions, the symbolic meaning of kung ano yung parables ba. So yun, mga agila, na we are multidimensional, at ang nangyayari sa teachings ng religious is tinatakot tayo about sa pag-contact natin sa spirits o sa mga mahal natin sa buhay, but we forgot na lahat tayo is espiritu. At yan yung mga agila, yung universal consciousness, the Christ consciousness. Through meditation, mga agila, we understand na mag-connect tayo sa nature, mag-connect tayo kay Mother Gaia. That's the mga agila na we have peace of mind, we are still, at yung devil at yung impyerno is ginawa para takutin tayo, para mawala yung, kasi ganito, mga agila, kada isa sa atin is 70% made of water. So yun. At yung water, mga agila, is containing memory at frequency. Ibig sabihin, mga agila, the people behind sa teachings o sa religious beliefs, they understand the universal wisdom, at yan yung ginamit nila, mga agila, na matrap yung pag-expand ng consciousness natin, expand ng universal consciousness natin, na to understand that Christ consciousness is within us through meditation. At kung makikita natin, mga agila, we are the religious countries, but ang nangyayari, we are the people who are very destructive. We always gossip, we always hurt people, we always competing, at
Is it the Christ consciousness within us mga agila that we are, kung sa ano pa, we are living? English yun ah. So, yun mga agila na meditation is napaka-importante na maunawaan natin na the power of understanding yung Christ consciousness, the higher realm of consciousness or high vibrational frequency, which is in a God frequency, at yung lower realm of consciousness, which is the lower vibrational frequency, is they call it the devil. If you meditate mga agila, you will understand that you are the one who control that power that you are holding within yourself. At yan yung mga agila na tawag nito na, for example, yung tawag nito, yung wala kang alam sa sa tawag nito, sa kuryente. If you understand the mga agila sa kung sa ano pa, yung alam mo yung paano gamitin yung kuryente, ibig sabihin alam mo yung consequence. But if yung isang tao mga agila is hindi niya alam yung, wala siyang alam sa kuryente, anong mangyayari? Yan yung mangyayari mga agila na magamit mo yung power mo sa kabilang side, if it's in good or if it's in bad. Yung power mo mga agila, yung Christ consciousness mo is ikaw yung nakakaalam kung paano mo gamitin, at yung frequency mo, at kaya yan yung hindi natin naunawaan mga agila na yung instructions na ginagawa ng mga religious, sinasabi sa atin na ginagawa natin kung okay, tumayo ka, sunod ka, umupo ka, sunod ka, lumabas ka, sundin mo, magbigay ka ng pera, sundin mo. Saan yung kung sa ano pa, yung will mo na, o yung Christ consciousness mo to understand yourself. At yan yung mga agila na the tawag nito, kung sa ano pa, ikaw yung may control ng buhay mo, at yung frequency na o yung mga teachings, yung frequency ng teachings mga agila na ginamit ng kung sa ano pa, na nagpatakbo ng system, they created this frequency of fear na matakot tayo to expose ourselves na we have this power, we have this Christ consciousness na magamit. So, at lahat mga agila is nasa mga sarili natin. At yan yung pangtatakot mga agila na nag-block ng freedom, ng awareness, ng wisdom, na maunawaan natin yung mga sarili natin, na to love ourselves, to expand ourselves, to co-create with the universe, with God. Ang nangyayari, natatakot tayo kasi yung palaging sinasabi ng mga pari, ng mga pastor is trabaho yan ng demonyo. Kaya yung frequency na sinesend nila sa humanity
is very low vibrational. Kaya we are the civilizations that can only destroy our own species because of the system na sinunod natin. Paano tayo mag-expand? At yung ano pa mga agila na we are waiting for the second coming. Ang nangyayari, nakaupo yung unang pagdating niya dito, pinatay siya. Do you think mga agila, pupunta pa siya dito sa second? Na lahat ng mga tao is mga baliw, mga kung saan pa nawala na sa mga sarili. At ito yung pagkakataon natin mga agila na the Christ consciousness, at yan yung ano mga agila, saan yun? Sa Luke 17:21, it's within you. Sa John 14:20, Christ is in you. Corinthians 6:16, you are the temple. At John 14:23 says, the Father God dwells in you. Through meditation mga agila, we understand ourselves. Ibig sabihin, we start to love ourselves. Kung saan pa, maunawaan natin yung universal wisdom na lahat ng tao sa paligid natin is our own reflection. At yan maunawaan natin mga agila, yung unconditional love. At ma-realize natin na yung hindi natin kailangang mamatay na mabuhay dito sa mundo. Nandito tayo mga agila to experience the beauty of the world, the beauty of life, at maunawaan natin na we are God. At ito yung pagkakataon natin mga agila na to claim back our power, na hindi tayo makontrol sa rituals ng system na naging kung saan pa, mga baliw tayo na nagpapakitang tao tayo sa harap, pagkatapos pagtalikod we are in a different frequency or vibration. Pupunta tayo ng simbahan, pagkatapos ng pupunta ng simbahan, wala na. Kung saan pa, bumabalik tayo sa lower realms of vibration, which is yung vibrations mga agila is ano yan sa mga agila? We are light being or a cosmic being na we can receive frequency. Kaya yung instructions mga agila ng ancient civilizations is nandyan para sa atin to grow and to evolve and to understand, at mabigyan natin ng meaning yung mga buhay natin, na hindi tayo matrap sa system na ginawa ng tao. At yun nga, nakakalungkot mga agila na tinawag pa sila na mga pangalan ng Panginoon, but they are the one who are stopping or blocking sa awareness, sa Christ consciousness. So yun lang mga agila, at thank you very much. Have a good day.